Yun, impeachment na naman. So ngayon, dito po tayo sa post ng UNTV. Ayan o, nakalagay yung UNTV News on this post. So ito ay kakaiba to, no? Dahil tayo, alam naman natin, no, ako mismo, no, talagang sawang-sawa na talaga ako dito sa impeachment na ito kay BP Sara Duterte, no? Dahil unang-una, ilang milyon bang hinahabol nila kay BP Sara? Ha? Ilang milyon ba ang hinahabol nila? Samantalang mayroong bilyon-bilyon yan, hindi man nila pinapansin. Kaya ito. Kaya ayoko na sana nganuhin itong impeachment, pero ito ay iba kasi ang dating ditong post nito ng UNTV, no? Dahil alam naman natin na pagdating ng impeachment ay talagang nagbabatuhan itong kanya-kanyang pagalingan itong mga binuboto yung mga politiko diyan sa Senado, diyan sa House of Congress, no? So batuhan sila ng mga magagaling interpretasyon sa parte dito sa impeachment, kung ano ba talaga at kung itatawid ba ito o anong tawag dito, natawid na ba ito ng 20th Congress. Dahil itong 19th Congress, ang 19th Congress ay talagang inubos na nila, hiring-hiring nila dyan para matugis sa mga Duterte. At ngayon, mukhang nanganganib na naman yata. Akalain nyo hindi binuboto ng tao, nakakaupo pa sa Congress, talo na, inuupo pa ng kumilik na ang nagdidesisyon sa Congress, hindi na yung mga tao dyan sa Manila. Tingnan natin dito itong post ng UNTV. Basahin natin kasi sa impeachment pa rin ito, no? Just in, Supreme Court in bank orders the House of Representatives, Senate of the Philippines respondents to submit some information under oath with relevant document in connection with the petition as sealing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Required submissions include, mayroong requirements dito. Number 1, the status of the first 3 complaints filed by the private citizen. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by members of Congress. So, yan po yung nakalagay dito sa ito kaya natin to si galing na ito sa Supreme Court. Pero isa pang inaabangan natin yung sa GAA. Yun po ang pinakamalupit dahil 6 trillion po ang nakasalalay ng GAA na yan, at ang 6 trillion hindi nakarating sa mga tao sa baba, sa napunta ang 6 trillion. Ayan. Ito, yan na po yun, no? At nakalagay status, no? Yung tatlong complaint kasi yun ang nila yung fourth complaint eh. Fourth, ano nangyari sa dito. Magtingin tayo ng mga reaction ng mga tao dito. Ito ay post po ito ng UNTV, Pero itong 1,100 na reaction. Tingnan natin, sa 1,100, 785 yung nag-like, 220 ang tumatawa at mayroong heart at tignan natin. So walang galit. Pero daming nagla-like, daming nagla-like, Like lang naman, naintindihan natin dito. Okay na, bahala. Ito pa. So magbasa tayo ng mga comments dito ng mga tao, no? Kung anong reaksyon ng mga tao. Ito ay post dito ng UNTV, no? Magbabasa lang tayo ng post ng UNTV dito sa mga comment. Ayan, nakalagay dito itong una, under oath. Sige nga, House of Representatives. So yan, ito pa. Mayroon niyang 15 na like, no? Ito pa, under oath, hahaha. Good luck, House of Representatives, hahaha. Mukhang may naramdaman ang mga netizen dito, Mukhang may nararamdaman ang netizen dito sa hinihingi ng Supreme Court. This means the Supreme Court will look whether the 1-year ban on the filing of the impeachment complaint against the same impeachable official was violated, taking into account Article 11, Section 3, 5 of the 1987 Constitution of the Supreme Court decision and Francisco versus House of Representatives. Mayroon siyang sinasite dito na isang kaso. At ito pa, important GAA scandal, national budget filing blank items. Ito nga sinasabi ko, itong inaabangan natin yun dahil na-postpone nga ito. Pagpalagay ko parang 2 beses ito na-postpone Yung abangan natin, sana naman isusunod na yan ng Supreme Court. Ito pa,
technically is waving forget the impeachment. O, di ba? Di ba? May naamoy ang mga netizen dito sa mga ginagawa. Bagay alam naman natin talaga, no? Alam natin talaga na inano lang nila ang mga Duterte. Kumbaga sinisira lang nila ang mga Duterte, pero habang sinisira nila, kita nyo naman yung resulta sa eleksyon. Sa absentee voting na eleksyon, no? Kita nyo naman. Doon sa mga OFW at sa mga iba pang kasama sa absentee voting, kung sinong mga binoboto ng mga tao. Ito pa, Duterte appointees. Duterte appointees daw. 1 year ban is waving bring. Tumadami po dito, no? So kayo na po bahala magbabasa dito sa ibang mga komento. Ito napakadami, pero isa lang ang nakikita. Lamang dito ang mga tao na medyo may nakikita silang talagang mangingibabaw pa rin kung ano ba yung talagang totoong alituntunin ng impeachment na yan.